Matapos ipakita ang flashback ni Yugi at ang pagwawala ni Maro gamit ang napaka-overpowered niyang first technique, ngayon naman ay i-review na natin ang buong nilalaman ng Chapter 7 ng Jujutsu Kaisen Modulo. Isa na namang itong nakakagulat na kabanata kung saan nagsilabasan na ang mga curse technique, mga bagong character at napakaraming sikreto na tiyak na magugustuhan ninyo. Kaya naman this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang kabanata sa isang aerial view ng mga apartment kung saan sa loob ng isang eskinita makikita ang isang matandang curse user na tila may kausap. Lumalabas na nakatakas pala ang matanda matapos siyang bugbugin ni Maru. Habang nag-uusap sila, sinabi ng kasama ng matanda na mukhang magkakaroon daw ng habulan sa pagitan ng isang sorcerer at isang demonyo. Bigla naman siyang pinigilan ng isang lalaki na nagsabing huwag itong kikilos. Subalit, naglabas ng dila ang matanda at sinabing, hindi mo dapat sinasabi yan dito. Sabay naghanda itong makipaglaban at nagtanong pa kung tatawagin ba niya ang guro ng lalaki. Ngunit habang inaalis ng lalaki ang kanyang gloves, mariin niyang sinabing, uulitin ko, huwag kang kikilos. Ang lalaki pala ay si Usami na agad nag-activate ng kanyang curse speech at inutusan ng matanda na huwag gumalaw. Makikita sa kanyang kamay ang marka ng Serpent Eyes and Fangs, isang simbolo na eksklusibo lamang sa Inumaki Clan. Ibig sabihin, posibleng descendant si Usami ng Inumaki Clan at na-inherit niya ang curse speech. Ngulit kakaiba ang kaso niya dahil imbes na sa bibig, nasa kanyang kamay ang marka, kaya lagi siyang nakagloves upang maitago ito. Dahil dito, hindi siya katulad ni Inumaki na limitado lamang ang mga salitang maaring biggasin para hindi niya aksidenteng nasumpa ang mga nasa paligid. Ayon pa sa mga espekulasyon, si Usami ay maaaring kamag-anak din ng rumored na Usami noon, isang sorcerer na mas malakas pa kay Kusakabe, ang pinakamalakas na grade 1 sorcerer noong kanyang panahon. Ibig sabihin, posibleng ang Usami na iyon ay kabatch ni Kusakabe at may kaugnayan din sa Inumaki Clan, kaya naipasa sa kasalukuyang Usami ang curse speech. Matapos niyang bigyan ng utos ang matanda gamit ang curse speech, nagulat ito nang hindi na siya makagalaw. Sa kanyang isipan ay naglaro ang takot at pagkamangha sa kapangyarihan ng Serpent Eyes and Fangs. Kasunod nito, mabilis na sinuntok ni Usami ang panga ng matanda at sinipapa ang mukha nito dahilan upang ito ay tumilapon at mawalan ng malay. Sabi ni Usami kay Mino, ikaw na ang bahala rito. Napainsip naman si Mino sa sarili at sinabing, nakakatakot si Usami. Matapos nito, lumipat ang eksena kina Cross at Tsurugi. Ginigising ni Cross si Tsurugi at tinanong, ano ba yung sinabi mo kanina? Sagot naman ni Tsurugi, sabi mo dati, huwag akong kausapin sa'yo. Mariin tugon ni Cross, sumagot ka. Ano bang ibig mong sabihin sa kapitbahay? Sagot ni Tsurugi, kayo mismo ang nagsabi, di ba? Ang kapitbahay ay isang mahalagang tao sa amin, isang kaibigan na nakakaintindi kung ano ang tunay na importante sa buhay mo. Ngunit pinutol ni Cross ang usapan ng sinabing, tumigil ka na sa mga walang kabuluhang daldal. Tuluyan ang nawalan ng malay si Tsurugi ngunit bago ito tuluyang bumagsak, sinabi ni Cross, ikaw at ako, magkapitbahay tayo. Dagdag pa niya, alam ko ang kasaysayan ng bansang ito. Matapos ang tinatawag nilang calling game, nag-enjoy ang mga Hapon na kapayapaan na ibinigay sa kanila ng mga malalakas na sorcerers. Pero ano ba talaga ang naiintindihan yung buailing tungkol doon? Ipinaliwanag ni Cross na dahil sa kapayapaang iyon, unti-unti na nakalimutan ng mga tao kung paano ipagtanggol ang kanilang sariling buhay. Ang mga dapat na katangian ng pagiging tao ay nasa kanila na mula pa nang sila'y isilang, ngunit ngayon ay tila nilalapastangan na nila ito. Sa isip niya, galit siyang nagsalita, ang mga taong gaya nyo, Tsurugi, ay tinitignan kami bilang mga refugees, mahihirap, marurumi at mapanganib. Ganyan siguro ang tingin nyo sa amin. Habang naningiginit at dinagdag pa ni Cross na mas lumaki pa ang superiority complex ng mga Hapon mula sina nagtatag ng Kyoto Paranormal Resolution, isang batas na naglalayong gawing eksklusibo sa mga Hapon ang paghawak ng mga supernatural na nilalang tulad ng curse spirits, curse users at maging ang mga aliens sa loob ng kanilang bansa. Tinawag niya itong nakakadining idea ng kontrol at diskriminasyon. Kayaan niya ang pagiging kapitbahay sa mga kagaya nilang Tsurugi ay isang bagay na tatanggihan ng mga Hapon kailanman. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Usami upang sagipin sina Tsurugi, Yuka at Naru. Sabi ni Usami, na-dispatch na si Agent Cross. Sagot naman ni Cross, Usami,
Gusto kong dalhin ng special envoy na si Maru sa mothership para magamot ito. Ayos lang ba sa'yo? Nang marinig iyon, mas napaisip si Usami na ipapakita raw ni Cross sa mga simumans ang sugatang si Maru. Kaya ipinaliwanag ni Usami na kung kailangan daw ni Maru ng isang specific treatment, sila na raw mismo ang bahala sa paggagamot at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit sagot naman ni Cross, mas magagamot daw nila ng mas maayos si Maru sa mothership. Dito ay muling napaisip si Usami na mukhang balak ni Cross kunin ang lahat ng biometric information ni Maru, ang mga impormasyong tanging matatagpuan sa kanyang katawan na posibleng magamit ng mga simumans para sa kanilang research at investigation purposes. Matapos nito, inilipat ang eksena kay Cross na nakatingin kay Maru at tila nagpapahiwatig na patungo na sila sa mothership. Ngunit bago iyon, tinanggal muna ni Cross ang band-aid sa mata ni Maru at sinabing, "Hihiramin ko muna ito." Kasunod nito, kinuha rin niya ang tali sa buhok ni Maru upang lubos na magpanggap bilang siya. Pagkatapos ng eksenang iyon, biglang ipinakita ang isang nakakagulat na tagpo kung saan lumitaw si Mahito at nagsabing, "Ano? Hindi siya ito." Subalit matapos ang eksenang iyon, biglang nagising si Tsurugi na agad namang kinamusta ni Cross na ngayon ay nagpapanggap bilang Maru. "Gising ka na pala, Tsurugi. Ayos ka lang ba?" tanong ni Cross. Sagot naman ni Tsurugi, "Nasan si Yuka?" Tugon ni Cross, "Under investigation pa raw si Yuka pero mukhang ayos na siya." Habang nag-uusap sina Cross at Tsurugi, ipinakita naman sa kabilang panel si Mahito na tila may hinahanap. Nagulat pa ito nang makita niyang hindi pala ang nilalang na hinahanap niya ang kanyang nakita. May ilang posibilidad kung bakit muling nagpakita si Mahito sa eksenang ito. Una, maaaning nasa afterlife ang tagpong iyon. Dahil alam naman natin na si Mahito ay nananatili sa isang afterlife space, isang itim at hungkag na lugar kung saan minsan ay nakita rin natin siya noon kasama si Sukuna bago ito umalis upang piliin ang daan ng reincarnation ayon sa mga fan speculations. Posibleng ang nakita ni Mahito ay si Tsurugi na nasa kalagitnaan ng near-death experience bago ito tuluyan nagising. Dahil doon ay nasabi ni Mahito na hindi ito ang hinahanap niya, marahil dahil inaasahan niyang ibang kaluluwa ang makikita niya. Isa pang posibilidad ay si Mahito ay naghihintay sa pagdating ni Yuji upang tuluyang magising muli o ma-reborn nang walang hahadlang sa kanya. Ibig sabihin, maaaring patay na si Yuji sa panahong ito kung tama ang interpretation ng panel. Kung sakaling ang Mahito na ito ay mula nga sa afterlife space, isa pang paliwanag ay maaaring siya ay na-reborn na sa kasalukuyang panahon at nagtatago lamang, naghahanap ng isang tao na hindi si Yuji. Ang tanong ngayon, naaalala pa kaya ni Mahito si Yuji? Alam naman natin na kapag ang isang cursed spirit ay na-reborn, kadalasan ay nagkakaroon ito ng bagong anyo at minsan ay hindi na ito natatandaan ang dating buhay. Ang mga reborn na sumpa ay kadalasang ibang nilalang na kahit pa pareho pa rin ang pinangmulan nilang negatibong emosyon. Sa kaso ni Mahito, ito ay ang galit at puot ng tao sa kapwa nila. So anytime kung may sapat na negative emotions, specifically sa hatred, ay marere-manifest talaga ang cursed spirit na kagaya ni Mahito. Isang cursed spirit na isinilang mula sa hatred. Maaring sa scene na ito ay si Mahito talaga ito na na-reborn in the same appearance, pero posible rin na pareho lang ang itsura, ngunit hindi na siya ang dating Mahito, kundi isa itong cursed spirit na muling na-manifest mula sa hatred na may iba ng pangalan. Maliban na lang kung may special case si Mahito kumpara sa ibang cursed spirits dahil siya lang naman ang cursed spirit na nakita nating nakatambay sa afterlife space at ngayon ay nagpakita sa parehong anyo. Kaya posible pa rin na si Mahito nga ito. Lastly, kung sakali mang ma-reborn talaga si Mahito dito sa JJK Modulo, huwag kayong masurpresa kasi foreshadowed na ito noon. At syempre, sino pa nga ba ang tatapos o papatay sa na-reborn na Mahito? Walang iba kundi si Yuji na nangakong kahit ilang beses pa raw ma-reborn si Mahito sa kahit anong shape, form o pangalan, papatayin at papatayin pa rin daw na ito. Kaya kung isang reborn Mahito nga ang nagpakita ngayon, inaasahan kong makikita natin si Yuji sa mga darating na chapter maliban na lang kung iibahin ni Gege ang kanyang naratibo at lumabas na patay na pala si Yuji sa timeline na ito.
Pagbalik sa kwento, nasabi pa ni Cross na nagpapanggap bilang si Maru na mukhang siya raw ang dumating sa eksena. Nagtanong naman si Tsurugi kung gaon ba talaga si Cross. Sagot naman ni Cross, ano bang ibig mong sabihin sa ganon? Sabi ni Tsurugi, palagi kang galit. Tugon naman ni Cross, hindi naman. Kaya sabi ni Tsurugi, baka may rason kung bakit ganon talaga ang ugali ni Cross. Humingi naman ng paumanhing si Tsurugi. Sabing, paumanhing Maru, nung pinag-usapan natin tungkol sa invasion at pagpasok sa bahay ng ibang tao, na-imagine ko pa talaga noon. Nagulat naman dito si Cross sa sinabi ni Tsurugi. Kaya sabi pa ni Tsurugi, pag gumamit ka ng curse technique, paparusahan ka ba nila dahil dyan? Sagot naman ni Cross, sa ngayon, hindi pa. Sabi naman ni Tsurugi, hindi ako komportable sa sagot na yan. Maya-maya pa, ay dumating naman si Yuka at sabing, Oy, ang MVP! Sagot naman ni Cross, Oy, Yuka! Sabi naman ni Yuka, ang galing 'di ba? Nahimatay ako, kaya alam ko kung anong nangyari noon. Sabi naman ni Tsurugi, itong si Maru, kung Jujutsu Sorcerer pa raw ito, ay easily nasa first grade sorcerer level na. Sagot naman ni Yuka, ganun ba? Pasikreto lang pala itong si Maru. Tinanong naman ni Yuka, so, saan tayo pupunta ngayon? Sagot ni Tsurugi, makakakilos naman ako ng maayos. Kumusta ka naman Yuka? Imposibleng napagod ka lang sa nangyari noon. Sagot ni Yuka, ayos lang ako. Sadyang hindi lang talaga maganda ang pakiramdam ko noon. Sabi naman ni Tsurugi, kung ganon, alis na tayo rito. Nagtaka naman si Cross, saan ba tayo pupunta? Sagot ni Tsurugi, ha? Di ba sinabi na ni Yuka na pupunta tayo doon? Matapos niyan, sa sumunod na eksena, ay may isang lugar silang pinuntahan kung saan may festival na nagaganap. Dito ay sumakay sina Yuka at Cross sa carousel at pagkatapos ay sumakay naman sila sa isang roller coaster kasama si Mino. Makikita naman na si Cross at Tsurugi ay parang hindi nag-e-enjoy sa ride. Pagkatapos nun, kumain sila ng popsicle at popcorn at habang kumakain si Cross, napasabi siya sa kanyang isipan, Maru, hindi naman parte ito ng schedule mo ah. Sabi naman ni Yuka kay Tsurugi, bitin ba raw ang bilis ng roller coaster kanina? Sabi naman ni Tsurugi na gusto niya ng mas mabilis pa raw. Sabi naman ni Mino na kung ima-watch daw nila ang bilis na gusto nitong si Tsurugi, mamamatay daw talaga ang lahat ng tao. Maya-maya pa may isang bata ang dumaan sa tabi ni Cross at nabitawan nito ang kanyang lobo. Kinuha ni Cross ang lobo at ibinalik sa bata. Dahil dito nabaling ang atensyon ng bata kay Cross at tinanong nito, paano naman daw ang mama ko? Nagulat ang tatlo nang marinig nila ang salitang mama. Kaya sinabi ni Yuka sa bata na nawawala siguro ito sa kanyang ina. Sabi pa niya, dito ka muna. Medyo nakakatakot lang ang mukha ng kuya mo pero siya ang maghahatid sa'yo sa Lost Child Center. Dahil dito dali-daling umalis sina Tsurugi at Mino para i-report ang bata sa Lost Child Center. Sinabi naman ni Yuka sa bata na babalik raw ng kanyang ina. Subalit nagsimulang umiyak ang bata kaya sinabi pa ni Yuka, babalik ang mama mo kung maghihintay ka lang dito. Sinabihan naman ni Cross ang bata na huwag itong umiyak. Bakit ka umiiyak? Hindi naman patay ang magulang mo. Dapat manatili kang matatag. Mga salitang ikinagulat ni Yuka at ng bata kaya lalo pang umiiyak ang bata. Kaya sabi ni Yuka, sira ulo ka talaga. Pinawisan naman si Cross kaya bigla itong nag-backflip at nabitawan ng popcorn. Ngunit sa kanyang paglanding ay nasalo pa rin niya ito. Namangha ang bata at pati na rin ang mga tao sa paligid na nagsigawan ng, wow, acrobat yan! Hindi nagpahuli si Yuka at nag-backflip din, sabay sabi, kaya ko rin yan! Napasabi naman si Cross sa ili, anong klaseng babae ito? Maya-maya dumating na ang ina ng bata kaya ibinigay ng bata ang kanyang lobo at nagpasalamat kay Cross. Tumawag naman si Yuka kina Tsurugi at sinabing nasa Lost Child Center na sila. Pagkatapos tinibin ni Cross ang lobo at napansin niyang may nakasulat na Halloween. Kaya ipinaliwanag ni Yuka na, oo, ang Halloween ay isang Christian festival pero originally ay galing na to sa ibang religion. Tinanong ni Cross, Kristiyano? Yan ba ang religion ng mga Earthlings? Sagot ni Yuka, hindi naman ganon. Sabay nito ibinunyag ni Yuka na alam raw niyang si Cross ito at hindi si Maru ang kausap niya ngayon. Dagdag pa niya, marahil alam din ito ni Tsurugi, pero nagpapanggap lang itong hindi niya alam na si Cross ang kasama nila. Tinanong ni Cross, bakit naman?
Sagot ni Yuka. Kasi magiging bobong tignan si Tsurugi kung sakaling mali ang hinala niya. At saka, magaling magpanggap at magtago ng emosyon o iniisip. Samantala kina Tsurugi at Mino, sabi ni Tsurugi, "Oh, magaling ka palang makipaghalo bilo sa bata, kaya ka pala sumama sa akin." Sagot naman ni Mino, "Well, kung hindi ka marunong makipag-communicate, hindi mo talaga alam kung anong sasabihin mo." Balik kina Yuka at Cross, sabi ni Yuka. "May Diyos din naman kaming pinaniniwalaan," sagot ni Cross. "Ah, ganun ba?" Tapos tinanong ni Yuka, "Alam mo ba ang tungkol sa Fumi?" Sagot ni Cross, "Hindi." Kaya ipinaliwanag ni Yuka, ang Fumi ay isang pangyayari noong unang panahon ng Christianity sa Japan. Noon sa Kyoto, ipinagbabawal ang relihiyong Kristiyano. Para ma-identify nila noon ang mga Kristiyano, inuutusan nila ang mga tao na apakan ng larawan ng Panginoong Hesus. Ang mga umaapak sa larawan ay kinikilala bilang Kristiyano at ang ilan sa kanila ay pinapatay dahil dito. Kaya tinawag itong Fumi na nangangahulugang pag-apak sa larawan. Sabi pa ni Yuka na iniisip niya raw ang bagay na ito noon pa, na kung siya raw ay isang Kristiyano sa panahong yun, ay di ba kung aapakan daw niya ang larawan, pwede naman daw siyang humingi ng paumanhin sa Diyos pagkatapos. Na di ba? Pwede naman daw yun. Kaya nakapagtataka raw kasi hindi na raw mahalaga ang lahat kung mamamatay ka na. Nagsalita naman si Cross sabing, ang kultura at relihiyon pwede mo raw talagang respetuhin ang mga bagay na pinaniniwalaan ng ibang tao. Pero mahiyap naman daw makipagsimpatsya o sumang-ayon sa kani-kanilang paniniwala tungkol sa kung ano ang mas importanteng bagay para sa kanila. Nadagdagan pa niya ng tanong, paano kung ang ipapaapak daw o aapakan mo ay hindi lang larawan, kung hindi isang buhay na nilalang? Paano kung ang larawan na yon ay buhay pala? Aapakan mo pa ba to? Kaya napasabi naman si Yuka na, oo nga no, kung yan ang naisip ko noon. Kaya sabi naman ni Cross, so alam mo na at naiintindihan mo na ngayon. Ikaw at ang kuya mo, ang pag-iisip nyo ay napakababaw lang talaga. Inaapakan ng mga taong kagaya nyo ang buhay namin nang di nyo alam, gaya ng pagtingin lang sa aming sitwasyon at pagkuha o pagnanakaw sa mga bagay na meron sana kami. Hindi naman daw siya naniniwala na ang ninakawan ay may karapatang magnakaw. Pero ang mga ninakawan daw ay may choice na kunin muli ang mga bagay na ninakaw sa kanila. Kaya dapat daw ay maghanda si Yuka sa bagay na yan. Mga salitang nagpagulat naman kay Yuka kaya sabi niya sa sarili, teka lang, si Loka roon nagdeklara ngayon ng gyera si Cross kung kaya't sinabihan niya ito na magpanggap na lang tayo na di natin narinig ang mga salitang yan. Actually, perfect timing. Samahan mo ako bukas. Baka mabago ko pa ang isipan mo. Tanong naman ni Cross, saan ba tayo pupunta bukas? Kinabukasan sa isang ospital, maririnig si Yuka na nagsasalita ng second opinion sapagkat makikita sa result ng brain check-up niya na may tumutubong tumor sa kanyang ulo. Habang ipinapaliwanag ng doktor, makikita si Cross na tahimik lang na nakikinig. Pagkatapos ng eksenang yon, naglakad sila sa isang lugar. Sabi ni Yuka, hindi ko masyadong nasundan yung paliwanag ng doktor kanina. Di ko nga matandaan ang pangalan ng sakit ko. Sagot naman ni Cross, so basically, isa yung cancer, di ba? Balita ko o common daw yan na sakit sa inyo. Sagot naman ni Yuka, hindi ako sigurado. Isang malignant tumor daw ito. Kakaiba raw sa cancer. Ang problema, yung inaakala kong simpleng sakit lang ng ulo noon, isa na pala tong tumor. At kalahating taon na lang ang natitira kong buhay dahil dito. Nabilo pa ni Yuka, kung wala rang isang gwapong lalaki na maniligaw sa akin, hindi raw talaga worth it ang buhay na ito. Tanong naman ni Cross, bakit dinala mo pa ako rito? Sagot ni Yuka, mag-isa lang ako at ayoko ng simpatsya, pero wala rin ako masabihan tungkol dito. Kaya dito na nagsalita si Cross, kung ganon, sasabihin ko to sa'yo. Kahit na ang buhay mo ay tatagal na lang ng 6 na buwan, sa ngayon, ang puso mo ay patay na. Sapagkat kahit anong gawin mo, hindi mo na mararamdaman ang parehong emosyon na dati mong nararamdaman. Hindi ka na mag-iisip ng mga bagay-bagay sa parehong paraan gaya nung wala ka pang sakit. Ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo noon, pagkain, musika, tanawin, lahat yun hindi na magbibigay ng kahulugan sa'yo ngayon. Kasi ang iisipin mo na lang ay, para saan pa? Mamamatay din naman ako.
Namula pa raw nang malaman ni Yuka ang kanyang sakit, ang natitirang oras daw niya ay ginugugol na lang niya sa pag-iisip ng mga salitang tulad ng, "Bakit nangyari pa ito sa akin? Bakit ako pa? Bakit hindi ang ibang tao?" Kaya tanong ni Yuka, "So naranasan mo rin pala ang ganitong sitwasyon, Cross?" "Oo, Yuka. Ninakaw sa'yo ang iyong hina." Kaya tanong ulit ni Yuka, "Kung ganun, ano ang gagawin ng isang Cross sa sitwasyong to? Nananakawan mo pa rin ba ang isang taong nananakawan?" Gaya ni Yuka, naninakawan na ang hinaharap nito dahil sa sakit niya, mga kaibigan. Naggalit naman si Cross nang marinig yon mula kay Yuka at sinabi niya, "Huwag mo kaming husgahan lahat. Ang tiniis o sufferings namin ay hindi dahil sa isang uri lamang ng sakit o aksidente. Man-made dito. Ginawa ito mismo ng mga tao." Nasagot naman ni Yuka sa isang simbolikong paraan, "Yan ang sinabi mo, Cross, di ba? Maaaring nawalan ka ng tahanan pero hindi ka mamamatay. Ako? Si Yuka, mamamatay ako." Sagot naman ni Cross, "Sa tingin mo ba mananalo ka sa paligsahan ng pagdurusa? Sa tingin mo ba ay magsisisi ako dahil nagsasuffer ka rin ngayon?" Paliwanag naman ni Yuka, "Hindi ganyan. Bakit ka ba agad nagrarush sa conclusions, Cross? Nag-uusap lang naman tayo rito. Ang sinasabi ko lang, may mga bagay akong hindi na mababago kasi limitado na lang ang oras ko. Pero ikaw, Cross, may mas mahaba ka pang oras kaysa sa akin. Pwede ka pang magbago. Wala namang masama kung magalit sa hindi patas na pagtrato, pero ayos lang din na huwag makalimot." Kaya nakiusap si Yuka, "Kaya Cross, pakiusap, sabihin mo na sa amin ng lahat, ano ba talaga ang nangyari sa iyo at sa mga lahi ninyo? Hindi kami ang kalaban ninyo rito." Sagot naman ni Cross, "Ang ganda naman ng kasinungalingang yan na mga pinagsasabi mo ah. Sa tingin mo ba masasatisfy ako sa reasoning mo, sa lohika mo, na galing pa sa opposite na pananaw mo?" Sa isipan ni Cross, nasabi niyang hindi, sapagkat ang reasoning ni Yuka ay wala na sa opposite na pananaw. Subalit sinabihan pa niya si Yuka, Kayong mga walang hiya, ang ibig niyong sabihin sa pakikipag-coexist ay makipag-coexist kami bilang mga pabigat sa mga earthlings. Hanggang kailan? Hanggang kailan pa kami mamumuhay ng ganito? Hanggang kailan pa kami laging nakatingin sa mga mukha ng mga mapagmataas na tao? Kung kailangan pa naming gumugol ng mga taon o dekada para tiisin ang ganitong pagtrato at ganitong miserableng buhay, kung ganon, gagamit ako ng puwersa para makalaya sa ganitong sitwasyon. Men, grabe ang tindi ng hatred ni Cross sa mga tao. Mapapaisip ka talaga sa kung ano ba talaga ang sinapit ng mga ito ng mga Simurians sa kamay ng mga tao. Bakit ganito na lang ang galit nila na para bang kasalanan ng lahat ng tao, gayong mga refugee lang naman sila? So it seems na may malaking impact talaga ang mga tao sa kanila o sa nangyari sa kanila. Maaaring ang mga tao rin ang naging sanhi kung bakit nawalan sila ng matitirhan. Anyways, matapos sabihin ni Cross ang mga salitang yon, tinanong naman ni Yuka, "Kung ganon, hanggang kailan ka magiging ganito? Hanggang kailan ka magpapatuloy sa pagnanakaw sa mga tao? Sa simbolikong paraan, Cross?" Nasagot naman ni Cross, pero sinundan ito ni Yuka ng, "Ang pagkapuot sa mga tao, ang pagkakaroon ng galit at puot, madali lang yan. Ang dalawang bagay na yan ay napakadali. At ang pagkuha sa mga bagay na meron ng isang tao, madali lang din yon. So uulit-ulitin mo na lang ba ang ganitong sitwasyon o ang ganitong cycle? Tapusin na natin to ngayon. Simulan natin dito, sa ating dalawa." Men, ang ganda ng exchange of words nila rito. Ramdam na ramdam mo ang galit ni Cross habang si Yuka naman ay ginagamit ang kanyang sitwasyon para mas maintindihan si Cross at para mas maparealize pa dito na may iba pang opsyon. Nabase rito na dahil sa exchange ng hatred ng mga Simurians at mga tao, talaga namang imposible nang ma-reborn muli si Mahito kasi mas tumitindi na ang galit at puot sa era na ito, lalo na kung magsisimula na talaga ang gera sa pagitan ng mga tao at Simurians na maaaring maging catalyst ng mas matinding sitwasyon na magre-resulta sa napakaraming casualties. So ang tindi mga kaibigan, what a chapter! At sa susunod malalaman na natin kung ano
ano ang gagawin ng mga Simurians sa nangyari kay Maru at kung ano rin ang gagawin ng mga higher-ups sa ginawang pagwawala ni Maru kung sakaling nai-report na sa kanila ang nangyari sa Gymnation. So excited na talaga ako mga kaibigan sa kung ano ang mangyayari sa susunod na chapter. Kaya dito muna natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo tong video, comment or subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.